Good morning! Another day, another na pod nga question sa atong subscriber sa YouTube atong tubagon karon sa atong podcast. Diri sa Top Properties Mindanao, ang number one real estate podcast diri sa Mindanao and soon sa tibuok Pilipinas. So kini nga episode no is ato na pong tubagon ang usa ka pangutana sa mga subscriber nato sa YouTube. Kini siya gamit kaayo labi na ikaw usa ka first time home buyer no. Kini siya atong sulbaron ug atong tubagon na sad. So ang pangutana is ingani. Sir, puwede po magtanong? Kasi po yung anak ko bumili ng bahay, 'di po namin alam ang pagkakaiba ng monthly amortization sa equity. Sorry po, wala po kasi kaming alam. First time. So, ang senaryo ani no sa atong subscriber sa YouTube is ingani. Number one, first time home buyer siya. Ingon siya wala di siya alamag o sa kahibaw ba unsay kalainan sa equity o sa monthly amortization. Ug siya nakapalit na pod og balay or ang iyang anak. So kini siya no, duda gihapon nato, duha ra gihapon gi-explain na ni siya sa agent niya, sa real estate agent niya, pero wala siya ka-gets or nakalimot ra gihapon or ikaduha nagdali-dali ni siya palit o wa na naminaw or wala jud gi-explainan sa agent. So karon nagproblema na siya hinuon. O karon sa tong episode atong tubagon na siya no, atong i-rephrase iyang pangutana kay ang question jud ani is ingani. Unsay mga step, unsay mga pamaagi pagkasunod-sunod sa pagbayad sa imong balay nga paliton sa usa ka subdivision or bisag mga condominium. So mao na siya. So before ka mo palit og property, labi na ikaw usa ka first time home buyer, imo ning humanon nga video. Okay? Karon kung mopalit kag property like house and lot sa isa ka subdivision, dili na libre. Nayon na siya bayad. So imong option ni ana is ingani. Una, kung nakay dako or enough nga cash, pwede nimo siya bayaran og buo ang total contract price or ang pinaka-main jud niya or pinaka-total nga presyo. Bayaran nimo in cash. Pero kasagaran wala may ngana kadako nga kwarta. So ila ni siyang gitawag nga hulog-hulugan. Pero kaning gitawag nga hulog-hulugan, gitunga pud ni siya, no? Mao ni ang wala nasabtan sa tong subscriber sa YouTube. Mao ning gipangutana karon. So kung mopalit kag property sa usa ka subdivision like house and lot, then wala kay cash jud nga buo, ingani ang una nimo bayaran, ikaduha, ikatulo hangtod sa pinaka-last. Number one is gitawag og reservation fee. Kanang reservation fee, small amount na siya sa kabuuan. No, tipik ra na siya sa total contract price. Ang purpose sa reservation fee nga imong bayaran is ma-reserve sa imuha. Kana siya nga unit, kana siya nga lot area, kana siya nga block number o lot number is dili na siya pwede paliton sa uban kay naka-reserve na sa imuha. Nana siya bayad. Pero kanang reservation is pwede na i-deduct dito sa total nga presyo sa property or balay. Karon after 1 month, example karon, February 24, nag-reserve ka, nagbayad ka reservation fee. After 1 month ni ana, magsugod na dayon imong equity. Okay? So kining equity, bayaran nimo ni siya dito sa developer. Okay? Ang equity kasagaran na ana siya sa mga 3 years to 4 years nimo bayaran. Napoy uban nga 5 years depende sa offer sa developer. So kanang equity monthly nimo na siya bayaran ug tanan nimo nabayad diha is i-deduct gyapon na siya sa total contract price. So kung balikon ang equity bayaran nimo na siya 1 month gikan sa imong pag-reserve. Sabtan? Karon samtang nagbayad kag equity, ang uban ana nga developer is itukod na imong balay. Ang uban ana ila siyang tantsahon para kung mahuman kag bayad sa imong equity natukod na ang balay. So karon kung natukod na ang balay, nahuman nagtukod ang balay, diha na dayon na siya i-apply dito sa bank or sa Pag-ibig for housing loan. Karon pag human og apply, di na approve, magpadayon na dayon imong pagbayad. Pero dili na sa developer. Didto na ka magbayad sa bank or sa Pag-ibig. Ang tawag ni ana mao na nang gitawag nga amortization. Then ang amortization nagsugod na siya sa 5 years taman sa 30 years. Depende sa imong kuhaon nga terms ug depende pod sa imong edad ug imong monthly income. So basically, kung miingon kag amortization, magsugod na siya kung na-approve na sa bank or Pag-ibig imong housing loan. Didto na ka magbayad. Then ang equity imo nang bayaran diri pa na siya sa developer. So kung imong tan-awon iyang pagkasunod-sunod, una, reservation fee sa developer bayad para di na ihatag sa uban imong unit. Ikaduha, equity or down payment sa developer gihapon. Then kung matukod na ang balay, didto na dayon na siya i-loan o i-apply sa Pag-ibig or bank. Dito na dayon magsugod ang gitawag nga amortization. So kana siya mahitabo tanan reservation, equity og amortization kung dili nimo siya i-full cash og
bayad. Mao na lang gitawag nga pinulan nga pagbayad. So mao na siya no, before jud kang palit og balay or property sa usa ka subdivision or bisag condominium, i-educate sa jud imuha kaugalingon no. Pinaagi sa pagtan-aw diri sa atong channel ang Top Properties Mindanao. Kini siya atong channel makatabang jud sa inyo ha. Labi na kung ikaw usa ka first time home buyer. Pero may nako advice, ayaw jud pag dali. I-educate sa imuhang kaugalingon. Kung nakay question no, pwede mo i-comment sa ubos and pwede po ka mag-PM sa tuwa para tong matubag sa sunod nato na mga episode. Salamat sa pagtan-aw diri sa Top Properties Mindanao, ang number one real estate podcast diri sa Mindanao and soon sa tibuok Pilipinas. Again, my name is Harold, your most trusted real estate salesperson. Bye.